Magandang gabi mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome muli sa ating programa, Usapang Biblia live stream. At ngayon we are now at episode 15. At ang ating pag-uusapan ay tungkol nga dito sa the demonic deception exposed. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, At nawa ay nasa maayos ang kayong kalagayan upang maayos tayong makapag-aral ng salita ng Diyos, At without further ado ay tignan na natin yung ating magiging topic to be discussed sa gabi na ito. Ayan. So yan ang ating i-discuss ngayon, the origins of demonic influence. So, alam po ninyo, napaka-halaga at importante talaga itong ating pag-uusapan because demons, they do exist. Okay? In fact, even in the branches of science, there were studies like neuroscience, paranormal activities, yung mga yan yung mga branches. Even physics ay isa rin yan sa mga pwedeng sangay ng siyensya upang pag-aralan ang tungkol sa mga entities na ito. Okay? At of course, bilang Kristiyano ay pinaka-main basis natin ay walang iba kung hindi ang Biblia. Well, in fact, even history, even archaeologists, they have studies about paranormal activities, about spiritual entities. They support the existence of evil being. Okay, but of course, ngayong gabi, Bible ang ating magiging pinaka-source. Tayong mga Reformed, we do believe that the Bible is the source of absolute truth. At ang Biblia ay maraming aral o maraming mentions, teachings regarding demons. Well, in fact, only the Bible ang siyang may kumpleto na pagpapaliwanag o teaching about demons. Kaya doon tayo pupunta. Okay? And of course, the good thing about the Bible is proven that it is very credible. Ayan. So, maraming mga internal evidence na na-mention sa Bible regarding sa demons. At yan ang mga titignan natin. Since Bible ang ating gagamitin, gagamitin natin yung mga biblical perspective. Yan. So, biblical perspective tayo in discussing this matter. Okay? So, sa Biblia, okay, yung demons, okay, ay may mga different names sila na binanggit sa Biblia. So, let's talk about Lucifer. Si Lucifer, yan ang tawag kay Satan noong hindi pa siya naging masama o hindi pa siya na-fall into sin. So, nung good angel pa siya, Lucifer ang tawag sa kanya. But later on, after the fall, tinawag na siyang Satan ng Biblia. And sometimes tinatawag din siyang devil. Ayan, pakita natin. Ayan, nakikita niyo naman siguro, At tinatawag din siyang Diablo. Ayan. So, yan yung mga ilang tawag, sa
sa demons. So itong si Satan, of course, siya yung pinaka leader, na kinikilala. Kasi itong demonic dominions na ito ay of course merong ding ranking ang mga yan, at si Satan ang pinaka leader nila. Okay, at of course sumunod dito na mention sa Bible yung angels of light. Sino itong mga angels of light? Magbubait pa sila dyan, pero tulad ni Satanas or ni Lucifer, after the fall of matapos sila magkasala, tinawag na silang fallen angels. So fallen kasi inihulog sila mula sa langit, inihulog sila sa lupa. Ngayon, sometimes tinatawag din itong mga fallen angels na ito na demons. At of course, sometimes tinatawag din silang unclean spirits. Ayan, So, yung demons ay yung general na tawag both kay Satan at sa mga fallen angels o demonyo. Ayan, So, meron ding makikita sa Biblia na may hierarchy demons. Anong tong hierarchy demons na ito? Ito yung mga ranking ng mga demons. Kagaya ng nasabi ko na kanina, leader nila dyan ay si Satan. At si Satan ay may mga dominion siya. O may mga tagasunod siya, which is called the demons. Okay? At itong mga demons na ito, they are properly disseminated. Ibig sabihin, may mga assignments sila. Inassign sila ng, of course, sino nag-assign? Of course, wala iba kundi ang kanilang leader. Meron silang hierarchy. Mababasa natin Ephesians chapter 6. Tingnan nga po natin ang Ephesians chapter 6 na kung saan we can see na sinasabi rito, okay, yung may ranking sila. Ephesians chapter 6. Okay, sabi dito, kailan natin naglo-load, So, nakita natin, prior na binanggit ko na may hierarchy sa mga kampon o dominions ng demons. At ang leader nga nila ay si Satan at may mga tagasunod yan. So, dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno. May mga pinuno sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanglibutan ito. So, kita natin dyan na meron silang hierarchy. Okay? So, next, dito sa under hierarchy, may tinatawag na personal demons. Ano itong personal demons na ito? Ito yung isang tao, isang individual na kung saan ay under assignment siya ng isang demonyo o pwede ring grupo ng demonyo. Halimbawa nito yung may pinalaya si Jesus, di ba, sa Mark chapter 5, yung meron isang individual doon na demon possessed siya. Nung pinalayas ni Jesus itong nagpo-possess doon sa lalaki na nasa sementeryo, ay sabi ron na there were 2,000 na demonyo ang naka-assign doon sa taong yun upang siya ay pahirapan at of course demonyohin, Ayan. So pwede ring individual na isang demonyo lang doon sa isang tao, kagaya doon sa di ba, sa Acts chapter 16 doon yung dalagang babae doon ay possess siya ng demonyo, at isang demonyo lang of course ang nagko-control o naka-assign doon sa babaeng yun at napalayas yun, diba, ng alagad ni Kristo. Okay, so going back sa ating pointers po, next na ranking ng demonyo ay yung itinatawag na group demons naman. Ito yung grupo ng mga tao o individual, o pwedeng ang naka-assign dyan, pwedeng isang klaseng demonyo lang o pwede namang maraming demonyo din ang umahawak dyan. Example niyan kunwari yung may mga grupo na
ang yung espiritu o demon na nasa kanila yung kunyari bisyo, o kaya yan mga drug addiction, o yan yung mga ilang example. At meron ding sumusunod na ranking yung tinatawag na regional demons, o yan, mga regional demons na yan. O ito, regional demons, mas malawak ang sakop ng demonyo na na-assign dito. Rehiyon ang usual na hawak nito. Ayan. So, for example, merong mga region kung saan demon of corruption. Yan ang pwedeng ilagay sa kanila, or hindi kaya mga rebelding regional. Okay? So, next na ranking under hierarchy of demons, itong cultural demons. So, mas malawak ng cultural demons na ito. Cultural demons, yun yung usually yung mga pwedeng bansa o mga bansa ang nai-assign na demonyo dyan to, of course, to manipulate them, to control them, to deceive them. Yan, mga ganyan. Kaya, di ba, ang sample yan sa Mark chapter 7, yung sinabi ni Jesus na itong mga actually at that time, yung po saan mga tradisyon ng tao ang tinuturo dito at sinusunod, hindi ang aral ng Diyos ang kanilang sinusunod. So tradisyon, mga pamahiin, mga paniniwala, kultura, yan. So pwedeng malawak yan, pwedeng isang bansa, pwedeng malaking bansa. For example, sa Japan, masawag natin na isang cultural demons na meron doon is yung pagsusuicide o pagpapakamatay. Paniniwala yan ng mga Hapon na magpakamatay sila in terms of military concept. Pero kung titignan natin sa Biblia, kontra yan. Hindi yan ay traditional o cultural belief lamang yan. At marami pang sample ng cultural demons, mga pamahiin, paniniwala, kultura na isinaksak ng diablo o ng demonyo upang madaya itong certain bansa na ito. Next, yung monarch demons. Itong monarch demons na ito, yan. Ito naman usually makikita mo to sa mga leadership, o kagaya ng presidente, o hindi kaya ng hari, o pwede rin to sa military, o basta leader ang target ng mga na-assign na demonyo dyan to manipulate them, to control them, to deceive them. So yan, monarchical demons. O yan yung ilan mga samples po ng mga iba't ibang klase ng ranking ng demonyo. So, of course, leader nila dyan, wala iba kundi si Satan. Okay, next. Different identities of demons. O yan. Tatlo lang nilagay ko rito. Actually, meron pa mga ilan dyan. For the sake of time being. Pero itong tatlong ito yung common ng mga entities. Kagaya ng harmful spirits. Yan yung harmful spirits. Ano yung harmful spirits na yan? Yan yung mga klase ng mga demons na sila mismo, yung demonyo mismo ang nagkokos o nag-i-inflict ng sakit o ng violence. Yan. Usually nang-atake itong mga demonyong ito. Pwedeng emotional yung atake nila, pwedeng physical. Yan. At usually yung na-atake ng ganito, ito yung mga unbeliever, yung mga hindi Kristiyano. Yan yung mga direct na na-atake ng klase ng entity demon na yan. Halimbawa, yung sa loob ng bahay, pwedeng nandyan yung harmful spirit na yan, pinag-aaway-away yung mga nasa pamilya, at of course pinupuno niya ng kasinungalingan at mga false belief ng isang pamilya. Harmful yan, kasi harmful, sinabing harmful, it could destroy
could be destructive in the well-being of man, o hindi kaya makasira sa relasyon. Kaya harmful yan mga yan. Okay? So, ano pang klaseng identities na ng tinuturo ng Biblia? Itong oppressive spirits. Yan. Itong oppressive spirits, ito naman yung sa mga demonyo na ang inaatake naman niya ay mga Kristiyano o mga tunay na mananampalataya. Take note, ang kaibahan ng harmful spirit, yung harmful spirit, may kasamang possession yan. Talagang direct na sinasaktan niya yung tao kasi unbeliever. Pero pag mananampalataya, hindi na harmful spirit, kundi oppressive spirit. Kasi tandaan natin, ang mga mananampalataya, may pangako ang Diyos dyan, Hebrew chapter 13, na hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus, tayo ay kanyang iingatan, ang sabi dyan. Para yung sa mananampalataya. Pero pag hindi mananampalataya, bukas yan sa mga pananakit ng Diablo. Pwede talagang lagyan kanyang sakit niyan. Pero pag tunay ka mananampalataya, hindi ka pwedeng direct na saktan ng kaaway. Tandaan natin, pagka mananampalatayang totoo. Pero, ang pwedeng gawin lang ng demonyo, i-oppress ka. Ibig sabihin, impluwensyahan ka. Halimbawa, galit ka. Normal sa tao ang magalit. Pwedeng impluwensya ka ng Diablo na saktan mo ang sarili mo o hindi ka manakit ka ng iba. Sa ganung paraan, nasasaktan ka ng Diablo indirectly. Okay? So, next na klase ng entities ng Diablo, yung deceptive spirits. Ito deceptive, yung mapanling lang. Lie, pagsisinungaling. Halimbawa, nagagawa ng itong mga klaseng deceptive spirit, usually makikita mo yan sa mga false religions o sa mga kulto, mga naglagay ng mga maling paniniwala na kontra of course sa katotohanan, binulag usually yung mga nabiktima nitong deceptive spirit. By the way, sa mga tunay na Kristiyano, pwede ring mahulog sa deceptive spirits, pero hindi magtatagal for a while. Kasi pag nasa atin, pag tunay ka mananampalataya, nasa iyo na ang banal na Espiritu, later on ay gagabayan ka kasi ng Espiritu Santo sa katotohanan. Kaya unti-unti enlighten ka, unti-unti ay matuturuan ka ng katotohanan. John 14:26, klaro yan na tuturuan tayo, paalalahanan tayo ng Espiritu Santo ng mga aral ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya kapag mananampalataya ka, pwedeng for a while maliwala ka sa albularyo, pero for a while lang yan. Dahil totoong mananampalataya ka, at especially kung talagang lagi kang nag-aaral ng salita ng Diyos, lalago ka, mag-grow ka sa Christian, at darating ang panahon, hindi ka na mabobola ng Diablo, hindi ka na niya madideceive, dahil alam mo ng katotohanan. So yan yung mga ilang klase ng mga entities ng may tinuturo ng Biblia about demons. Okay. Ngayon, punta naman tayo dito sa dito, analyze the evolution of demonic figures throughout biblical history and their significance in shaping Judeo-Christian beliefs. Pag sinabing Judeo-Christian beliefs, yung kombinasyon ng paniniwala ng Hudyo at ng Christian in regards to this demons figures. Ngayon, sinasabi rito na na-develop ang paniniwala tungkol dito sa demons. Okay? So, in early Hebrew beliefs, dito, in early Hebrew beliefs, okay, makikita natin dito, in early Hebrew beliefs, there isn't a clear distinction between demonic figures and other supernatural beings. Adversarial figures such as Satan or the devil are not fully developed concepts in the early Hebrew text. However, there are references to malevolent being like Hasatan, which means the adversary or accuser. These beings serve more as tempters, adversaries, rather than embodiments of ultimate evil. So, sinasabi rito sa early Hebrew belief
o sa mga naunang paniniwala ng mga Hebrew o Hudyo tungkol sa demonyo, ay simple lang na hindi pa masyadong detalyado ang pagka-teaching sa kanila. Basta ang alam lang nilang tinatawag sa kanila noon ay yung the adversary o ang kaalaban natin, o tinatawag din na minsan na the accuser. O lang yan yung mga usually tawag lang sa demonyo. In short, hindi pa masyadong develop ang kinlanlan o turo about sa demons. So in short, hindi pa masyado nilang pinag-aaralan yan in early Hebrew beliefs. Ngayon, pagdating sa apocalyptic literature, in later Jewish literature, particularly apocalyptic texts like the Book of Enoch, there is a more developed concept of fallen angels or rebellious spirits. Sabi pa, who oppose God and corrupt humanity. These texts introduce figures like Azazel and Belial as leaders of demonic forces. Apocalyptic literature also introduces the idea of final judgments where these demonic forces will be defeated and punished. So pagdating na sa apocalyptic literature, medyo may mga pinangalanan na, yung mga uri ng demonyo. Meron ng tinawag na Azazel, meron ng tinawag na Belial bilang mga leaders of demonic forces. Tapos meron na ring idea o pagtuturo under the apocalyptic literature ng tungkol sa paghatol sa mga demonic forces na ito. So una sa Hebrew, simple lang, tinatawag lang mga demonyo na ang kalaban natin at mga accuser. Pero as time goes by, under the era of apocalyptic literature, may bagong name na, may mga name nang nababanggit about demonic forces. So next, under New Testament, the New Testament builds upon Jewish apocalyptic literature and introduces the figure of Satan as a primary adversary to God and humanity. Satan is depicted as fallen angel who tempts humans to sin and opposes the work of God. Okay? The Gospels, particularly the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, depict Jesus confronting and overcoming demonic forces through his teaching and miracles. The book of Revelation further elaborates on the final defeat of Satan and his followers in the eschatological battle. So pagdating sa New Testament na, mas naging detail na ang tungkol sa demonyo. Hindi lang sila pinapangalanan na, kung hindi sinasabi na itong na-mention na word na itong Satan, may ganyan na talagang ipinaliwanag pa kung bakit siya naging Satan, that he became a fallen angel. So may mga ganyan nang mababasa sa Biblia, at may sinasabi na rin na it opposes the work of God. Yan, the one that who tempts humans to sin. May mga ganyan ng teaching, compared sa earlier sa Hebrew at sa apocalyptic time. Hindi pa masyadong ganitong pinaliliwanag ng mga tungkol sa demonyo. Ayan. Okay. So punta tayo sa dito sa next, sa medieval Christianity. In medieval Christian theology, demonic figures become more prominent in shaping beliefs about sin, temptation, and the afterlife. Okay. The medieval church developed elaborate doctrines about demons. Ayan, may doktrina na, may tinatawag na tayong demonology or study of demons. So, may ganyan ng pag-aaral. Gusto ko may fully developed na ng pag-aaral tungkol sa demonyo, including their hierarchy, yung mga ranking nila, yung powers ng demonyo, and methods, kung pamamaraan ng kanilang pangtutokso, pangdaraya, demonyo. May gano'n ng mga pag-aaral. Hindi kagaya sa mga nauna, walang ganyan. Basta tinatawag lang sila na simple na idea na sila yung mga sabi doon, the accuser, the adversary. Yan. This period also saw the rise of beliefs in witchcraft and demonic possession. Ayan, pero na rin pagtuturo ng witchcraft. In Acts chapter 17, actually, one incident doon, may
may witchcraft doon na nangyayari, ano, na kung saan yung mga tao doon, na kung saan under sila ng cultural belief, o naniniwala sila sa witchcraft. At itong witchcraft na gumagawa sila ng, of course, ng mga black magic dyan, gawa pala ng diablo yan, ano. Yan, ano. This period also saw the rise of the beliefs in witchcraft and demonic possession, leading to the persecution of supposed witches and heretics. Ayan. Okay? So next, Reformation in modern period. During the Reformation and Enlightenment periods, there was a shift in how demonic figures were understood. Okay? Rationalism and skepticism led to a decline in literal belief in demons among some segments of society. However, demonic figures continue to play a significant role in popular culture, literature, and art, reflecting ongoing concerns about evil and temptation. So, under Reformation, and modern period, sinasabi rito na na enlighten na, o mas nagkaroon na ng linaw, o bakit ng loloko, o bakit may mga kulto, o bakit halimbawa dito sa Pilipinas bakit may mga aswang na nagpapakita, nagkaroon na ng kalinawan sa mas magandang pag-aaral, at mas exposed na itong mga activities ng demonyo. Yan yung sinasabi diyan. Ngayon pa man, tuloy pa rin yung paniniwala, mga important role ng diablo o ng demonyo. Ayan, nandun pa rin yung mga importanteng teaching. Kaya lang naging mas rational and skeptic na yung pag-aaral. Okay? So, yan. So, dyan lang muna yung i-discuss natin. Sa susunod, another topic pa rin, pero under pa rin dito sa demons. Ano? Marami pa tayong pag-uusapan regarding this topic. Napakalawak ng usapin na ito. So, abangan nyo po yung susunod na episode 16. Okay? So, ayan. So, dyan na muna tayo magpapaalam. For the sake of time being. So, every Thursday na tayo, ano? Nag-book tayo from Wednesday, every Thursday na ang ating live stream. Kasi nagkaroon tayo ng activity every Wednesday. So, ayan. Abangan nyo yung abangan ninyo yung podcast nito para mas shortened version, ano. Ayan. So, diyan na po tayo nagpapaalam, at again, salamat po sa inyong pagsubaybay, at gaya ng lagi ko pong sinasabi, bilang isang Kristiyano, taga-sunod ng ating Panginoong Hesus, ay wala pong pinangako ang Panginoon na magiging perfect or best life ang buhay natin dito sa lupa, sapagkat si Jesus na mismo nagtuturo sa John chapter 16 at other cross references na daranas talaga tayo bilang Kristiyano ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang hirap. Ngayon pa man, kahit na hindi man maging perfecto o best ang buhay natin dito sa mundo, mas magiging maayos po ang buhay natin, basta po huwag pasaway. At pangalawa po, lagi kong pinapaalala bilang isang Kristiyano, tandaan po natin na lamang lagi ang madasalin. So, salamat, good night, and God bless.